Si Camila Suarez ang pinuno ng pinakamalaking korporasyon sa bansa, ang Suarez Enterprises. Sa bawat sulok ng opisina, ang kanyang pangalan ay binibigkas na maihalong takot at pangamba. Ang kanyang reputasyon bilang isang mahigpit at walang awang boss ay naging alamat na sa industriya. Sa kanyang marangyang opisina na may magandang disenyo, si Camila ay namumuno na parang isang reyna. Lahat ay napakahigpit bawat gawain. Gaano man kaliit, ay kailangang gawin ng perpekto. At walang sinumang nagtatangkang questionin ang kanyang mga desisyon kahit na mali. Kapag na-late ang ulat, tiyak na may matatanggal sa trabaho. Kapag may mali sa email, magkakaroon ng isang malawakang pulong upang ipahiya ang maisala. Naniniwala siyang ang disiplina ay nagdudulot ng kahusayan. At kung kailangang magdusa ang kanyang mga empleyado upang makamit ang perpeksyon, ganoon talaga. Hindi niya sila binabayaran para sa kanilang kaginhawahan. Ang trabaho dito ay dapat eksakto at walang puwang para sa pagkakamaliha. Hindi ako nagbabayad ng sweldo para mag-relax kayo, malinaw ba sa inyo ito? Subalit kahit malinaw ang kanyang mga tagubilin, hindi niya laging naiintindihan ang buong detalye ng mga proyekto. Gayunpaman, iniisip ni Camila na siya lang ang palaging tama, kahit pahalatang wala sa katwiran ang kanyang desisyon. Kapag pumalpak ang resulta, agad niyang sinisisi ang iba. Kahit ganon ang kanyang ugali ay may mga tapat pa ring magagaling na tauhan siya. Dahil sa kanyang ama na mabait sa pakikitungo sa kanila. At napagtitiisan at naintindihan ang ugali nito. Dahil din sa malasakit sa kumpanya. Sa kabila ng kanyang masungit na ugali sa trabaho, si Camila ay isang kabalintunaan. Sa labas ng opisina, mahilig siya sa engranding mga party. Bawat buwan, nagdaraos siya ng magarbong pagtitipon, inuupahan ang mga eksklusibong lugar, nagpapalipad ng mga sikat na chef, at nagdadala ng pinakamagagaling na tagapag-aliw. Ngunit bihira ang talagang nasisiyahan sa kanyang mga handaan. Ang mga party ni Camila ay hindi tungkol sa koneksyon o kasamahan. Ang mga ito ay oportunidad para ipakita ang kanyang kayamanan at ipaalala sa lahat ang kanyang kapangyarihan. Sa mga ganitong okasyon, inaasahan niyang dumalo ang kanyang mga empleyado, hindi bilang mga bisita kundi bilang mga tagapag-ayos, tinitiyak ang kaayusan ng gabi. Isang pagkakamali lang, maaaring mawalan ng posisyon ang sinuman. Gusto ko ng perpekto, ha? Huwag niyo akong ipapahiya sa mga bisita ko, okay ba? Kung may aberya man, maghanda na kayo. Malinaw ba ito, ha? Ngunit kahit gaano kaganda ang mga handaan ni Camila, kakaunti lamang ang natutuwa. Ang mga bisita ay naroroon hindi para magsaya kundi upang hindi mapahiya kay Camila. Sa bawat kainan, sa bawat salusalo, tila may alingas-ngas ng pagkukunwari. Alam ng lahat na ang mga party na ito ay hindi tungkol sa kasiyahan, kundi isang pagpapamalas ng kayamanan at kapangyarihan ni Camila. Hindi rin matatawaran ang hilig ni Camila sa paglalakbay. Kung saan-saan siya nagpupunta, sa Paris para sa isang hapon ng pamimili, sa Tokyo para sa isang maikling negosyo, o sa Santorini para sa kanyang me time. Ngunit kahit sa paglalakbay, ang kanyang ugali ay nananatiling hindi maganda. Madalas niyang dalhin ang kanyang mga tauhan sa mga business trip, ngunit hindi bilang katuwang kundi bilang mga tagasunod sa bawat utos niya. Wala silang karapatang magreklamo kahit papuyat na sa pag-asikaso sa kanya. Kung mayroon mang magkamali sa detalye ng kanyang mga biyahe, tulad ng maling booking sa hotel, nagiging dahilan iyon ng galit niya. Isang beses na nagkamali ang nag-booking kahit pa ang problema ay sanhi ni Camila, ay pinagsabihan pa rin niya ng masakit ito. Anong klase kang tao? Simpleng trabaho hindi mo magawa ng maayos. Ilagay mo kasi ang isip mo sa ulo at hindi sa paa, hay naku naman peste o. Kahit sa kabila ng kanyang tagumpay at kayamanan, si Camila ay nananatiling walang katuwang sa buhay. Wala pang relasyon ang tumagal sa kanya. Ang mga lalaki ay nahuhulog sa kanyang karisma at ganda, ngunit ang kanyang ugali ang laging nagiging dahilan ng hiwalayan. Ito rin ang naging problema ng kanyang mga magulang, alam nila na hindi to sa pabata, kundi sa patanda. Papaano ito magkakapag-asawa at magkakaanak sa ganitong ugali nito? May pag-asa pa kayang magbago ito? Sa isip ng magulang na parang imposibleng mangyari. Lingid sa kanilang kaalaman ay may taimtim na humahanga sa kanilang anak.
Si Angelo Salcedo, isang ordinaryong sekretaryo ng isang general manager nila na nagsisikap para sa mga kapatid dahil naulila na sa kanilang mga magulang. Ramdam niya sa puso na hindi lang ito paghanga kundi higit pa roon. Masaya na siya sa sarili na masilayan si Camila araw-araw. Kahit sobrang tapang nito na animoy tigre ay alam niya na napaka-imposibleng magkaroon sila ng relasyon. Kaya hanggang doon na lang sa pantasya dahil wala naman magsasabi na bawal ito. Isang araw, napansin ni Camila ang isang tila malaking pagkakamali sa isang ulat na ipinasa ng marketing team. Tinawag niya agad ang general manager ng marketing, si Mark, ngunit wala ito sa opisina. Sa halip, si Angelo, sekretaryo ni Mark, na kaagad na sumalo ng trabaho ng kanyang amo, ang humarap sa galit na CEO. Angelo, ano ito na nasa spreadsheet dito sa laptop? Hindi ba't sinabi ko na walang lugar para sa mga palpak na detalyeng ganito? Ito ba ang klaseng trabaho na ini-expect mo mula sa departamento ninyo? Ma'am, may posibilidad pong nagkaroon ng miscommunication. Ang pagkakaintindi ko ay... Miscommunication? Paulit-ulit ko nang binanggit na walang puwang, ang mga ganyang pagkakamali dito sa kumpanya ko, di ba? Ikaw na nga ang inatasan ng manager mo, tapos hindi mo rin pala kaya. Naku, saan kaya tayo pupulutin nito ha? Pasensya na po, ma'am. Ayusin ko ito at iti-check ko po kaagad. Talagang siguraduhin mo agad na ma-check ito ha? Kasi kung hindi, ay ikaw ang i-check out ko bukas ha. Naintindihan mo ba? Natahimik si Angelo. Tumango na lang siya at kinabahan matapos ang mainit na usapan. Sinuri ni Angelo ang buong ulat. Napansin niya na ang problema ay hindi sa mga datos kundi sa maling template na ipinasa ng IT department. Nalaman din niya na si Camila mismo ang nagbigay ng template na iyon noong nakaraang meeting. Kinabukasan, bumalik si Angelo kay Camila, dala ang kanyang ulat. Ma'am, tapos na po ang pagsuri. Naririto po ang tamang ulat. Pero nais ko rin pong ipakita kung saan nag-ugat ang problema. Nagmula po ito sa template na ginamit na isa pong format na galing sa inyo. Tahimik si Camila habang tinitingnan ang mga dokumento. Sa unang pagkakataon, na-realize niyang siya mismo ang nagkamali. Hindi ito nagpahalata na napahiya, kita pa rin ang kunot sa kanyang noo. At saka nagsalita kay Angelo na hindi pa rin bakas ang pagpapakumbaba. Angelo, mabuti at least ay nakita mo agad ang pagkakamali. Sige, makakaalis ka na, okay. Umiti si Angelo at biglang tumalikod si Camila, para hindi mahalata na napahiya siya sa empleyado niya. Naunawaan naman ni Angelo ang pangyayari at nagkibit balikat na lang ito. Isang araw na galing sa party si Camila na nakainom ay pinilit niya magmanehong umuwi. Sa di inaasahang pangyayari ay na-miscalculate niya ang kurbada ng karsada dahilan para mahulog ang sasakyan sa creek. Huli na nang napansin niya ang pangyayari at sa grabing takot ay nawalan na siya ng malay. Maswerte naman siya at may nakapansin sa pangyayari na kaagad ay nakatawag ng saklolo. Nang sumunod na pangyayari ay nagkamalay na siya sa hospital at naramdaman niya na hindi niya magalaw ang kaliwa niyang kamay at paa. Agad siyang napasigaw at pero tinapik siya ng kanyang ina na natutuwa. Anak Camila, huminahon ka, ligtas ka na at salamat naman na nagkamalay ka na. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang pagkahulog ng sasakyan mo. Nagtamo ka ng malaking sugat sa kaliwang kamay mo at bali sa kaliwang paa, kaya nakasemento muna hanggang gumaling. Kaya magpahinga ka muna para madali kang makarecover ha. Ma, pwede bang buksan niyo muna ang ilaw? Ibig ko lang makita ang kamay at paa ko kasi hirap akong makagalaw eh. Hindi ka agad makapagsalita ang ina at tinatantiya kung paano sasabihin ang pangsamantalang pagkabulag nito dahil sa aksidente. Alam niya ang ugali ni Camila kaya alangan man ay kailangan niyang masabi ito kaya dahan-dahan nagsalita siya sa anak. Ah Camila anak, lakasan mo sana ang loob mo ha. Kasi dahil sa aksidente ay sabi ng doktor ay pansamantala ka munang mabubulag. Nangyayari daw yan kaya dapat ay isipin mo ang mabilis na makarecover. At papayuhan tayo ng doktor tungkol dyan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Camila sa mga narinig sa ina, hindi niya ito kayang matanggap. Kaya nagsisisigaw siya ng malakas na ikinabahala ng mga attending nurse doon. At tinurukan siya ng pampakalma para makatulog siya pangsamantala. Napaiyak na lang ang kanyang ina at nanlumo naman ang kanyang ama sa sinapit ng kaisa-isang eredera sa kanilang pamilya,
Saka nakaalalang magdasal dahil litong-lito na rin at hindi alam ang mga gagawin. Nagulat ang lahat na empleyado, lalo na si Angelo, kaya nang matapos na ang trabaho ay dali-daling sumaglit sa hospital upang tignan ang kalagayan ng dalaga. Nadatnan niya ang mga magulang nito na nagbabantay sa anak. Agad na bumati siya saka nagtanong sa kalagayan ng dalaga. At nagulat pa ang mga magulang dahil sa inasal at sinabi pa ng binata. Sir ma'am, pasensya na po at nangahas akong pumunta rito. Hindi ko lang po matiis na hindi makita si Ma'am Camila sa kalagayan niya. At kung ano man po ang maitutulong ko ay nakahanda po ako, tapos naman na po ang office hour. Nabigla ang mag-asawa at hindi makapaniwala na meron pa rin palang nagmamalasakit na empleyado sa anak nila kahit na masama ang ugali nito. Napaiyak at lumapit kay Angelo at sinabi ng ina ang kalagayan ng anak na ikinabigla nito na parang nabuhusan ng yelo, alam agad niya na hindi ito matatanggap ng dalaga. Hanggang dumating ang doktor at kinausap ang mga magulang nito para magbigay ng advice. Good evening po Mr. Suarez, nais ko lang po na ipagbigay alam sa inyo na nasa state of shock pa ang inyong anak at psychologically ay mahirap pa niyang matanggap ang nangyari sa kanya, pero wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Gaya ng sinabi ko ay babalik din naman ang paningin niya, hindi ko lang po masasabi ng eksakto kung kailan, may awa naman po ang Diyos. Ang maipapayo ko po sa inyo ay kailangan ay at least mga 3 ang magbabantay sa kanya sa mga pangangailangan niya. At prefer ko po ay may isang lalaki na malakas para madaling buhatin siya at mailagay saan man gusto niya. Ganon po. Agad na patingin kay Angelo ang mag-asawa sa nasabi ng doktor. Na parang alam na nila ang ibig sabihin. Bago pa makaalis ang doktor, ay nagising si Camila at agad na napabangon. Akmang tatakbo na ay nawala ng balance at nahulog siya sa kama. Napakabilis naman ni Angelo at nasalo agad ang dalaga na umiiyak at nagsisisigaw. Pero hindi siya makaalis sa malakas na bisig ng binata hanggang sa medyo kumalma ito. At ibinaba naman ni Angelo ito sa kama. Umiiyak at nagsisisigaw pa rin si Camila, kaya nagpa siya ulit ang doktor, na bigyan ulit ito ng pangpakalma. Halos tense lahat sa nangyari, at nang makatulog ulit si Camila ay minabuting kausapin na ng ama si Angelo. Bago simulan ang pakay ay tinanong muna ng ama kung saan assigned na departamento ito. Iho, sa ipinakita mong pagtulong at concern sa anak namin, ay ina-assign muna kita na isa sa personal na mag-aalaga sa anak ko, habang nasa ganyan pa siyang kalagayan hanggang sa makarecover. At alam ko na masyadong boring ang magiging trabaho mo, kaya ay doble ang magiging sweldo mo habang inaalagaan mo siya, at dadagdagan ko pa ng malaki kung madali siyang makakarecover sa pangangalaga mo. Ano ang sagot mo? Sir, kahit hindi po naman niyo taasan ang sweldo ko, ay willing po naman akong gawin yan kay ma'am. Naawa po ako sa kanya at saka, may request lang po ako sir. Kasi po ay naranasan ko na ang sitwasyong ganito. Kaya pakiusap po na paminsan-minsan ay hindi niyo magugustuhan ang trato na gagawin ko. Pero bear in mind na para sa ikagagaling ng anak niyo, I hope you understand sir. Okay iho, basta wag lang masasaktan siya eh. Ayos naman sa akin yun. Tungkol naman doon sa taas na sinasabi ko sa sweldo mo ay okay yun sa akin. Actually maliit lang naman yun kumpara kung tuluyang mawala ang anak ko, diba? Hindi na nakasagot si Angelo sa sinabi ng ama, kumabog naman ang puso niya nang maisip na hindi lang tingin ang magagawa niya sa dalaga. Kundi mabibigyan pa siya ng pagkakataon na maasikaso ito sa mga pangangailangan niya habang nasa ganoong situation. Pinauwi na ng ama si Angelo matapos na sabihing sa kinabukasan na siya bumalik. Para magsimula sa new assignment niya. Excited siya ng sumunod na araw at maagang naghanda siya para puntahan ang hospital at bantayan ang mom niya. Napagbigay alam na sa head nurse na may magbabantay ng 24 hours sa dalaga para sa pangangailangan nito. Nang malapit na siya sa private room ng dalaga ay narinig niya na parang may nagsisigawan sa loob ng kwarto. Agad niyang binuksan ito at nakita ang 2 nurse at isang katulong na pinipigilan si Camila na lumapit sa bintana na nagsisigaw at umiiyak. Niyapos niya sa baywang ang dalaga at saka kinarga ito para hindi na makakilos. Naikinalubag naman ang loob ng 3 babaeng, hirap na sa kapipigil sa kanya. Nang mapakalma na ni Angelo ang dalaga, pinaalis niya muna ang mga nurse at pinauwi na ang katulong dahil siya naman ang assign ngayon.
Marahang niyang kinausap ito na parang bata at sinubukang i-reverse psycho ito habang karga pa niya upang alamin ang dahilan sa walang kwentang kilos nito. Ma'am Camila, pakiusap po na huminahon ka. Ako po si Angelo na empleyado nyo at napag-utusan po ako ng inyong ama na magbantay at tumugon sa mga pangangailangan nyo. Ngayon, nakita ko na sa sobrang pagkadesperado mo, ay parang ibig mong magpakamatay. Well, naiintindihan kita. Actually, wala naman akong pakialam kung ano man ang gusto mong gawin okay lang yun sa akin. Pero bago muna ako pumayag sa gagawin mo ay gusto ko na magdebate muna tayo ha. Kung manalo ang katwiran mo na dapat kang ang magpakamatay, sa magiging katwiran ko naman ay papayagan na kita sa gagawin mo, di ba fair yun? At saka ma'am, sa pagkakakilala ko sa iyo ay hindi ka basta-basta sumusuko Kaya kung mananalo ka bago ako umalis ay iwanan kita sa bintana na ibig mong pagpatiwakalan, okay ba? Biglang napatigil at huminahon si Camila na nagtataka sa sinabi ng binata. Sa tunog ng boses nito ay naalala niya na nakausap na ito at natatandaan pa niya ang mukha nito. Napahiya siya sa sarili at napasaya siya ng kaunti sa puso sa medyo kwelang pananalita nito. Napansin niyang karga pa siya nito at marahang inutusan ang lalaki na ibaba na siya sa kama. At pumayag na sa kondisyon na ibig ni Angelo. Nang nakahiga na siya ay bigla ulit na paiyak ang dalaga saka nagsalita sa lalaki. Alam mo ba Angelo, wala na akong maisip pang katwiran para mabuhay pa sa nangyaring ito sa akin. Napakahirap isipin na kahit marami kang pera ay wala kang magawa, na parang nakakulong ka sa isang napakadilim na lugar at walang pag-asang makakita pa ng liwanag. Siguro kung ikaw ang tatayo sa kalagayan ko ay tiyak na mas gugustuhin mo ring magpakamatay. Alam mo, nagagalit nga ako sa Diyos at kung bakit nangyari ito sa akin. O ano ngayon ang magiging sagot mo sa sinabi ko ha? Napangiti si Angelo sa sinabing katwiran ng dalaga. Alam niya na ito ang mga karaniwang sinasabi ng desperadang mayayaman. Kaya naisip niya na hindi pwedeng pahinay-hinay dito. Dapat sagutin ito ng sarkastiko. Straight to the point at para matauhan at malaman ang malaking katangahan niya sa buhay. Total naman kahit magalit ito ay wala na itong magagawa pa dahil ipinaalam na niya sa ama nito ang mga gagawin. Kaya natatawang sinagot niya si Camila na parang bata. Wow! Ma'am Camila, I'm impressed sa mga katwiran mo. Napangkaraniwang ko nang nadidinig sa mga taong katulad mo. At sabi mo pa na tiyak na ganun din ang gagawin ko kung ako ang nasa katayuan mo, di ba? Well, hell no. Pasalamat nga ako at hindi naging mayaman katulad mo na sobrang tanga at makitig ang pag-isip, palibhasa ay pera ang Diyos niyo, di ba? Tapos ay sisisihin mo pa ang tunay na Diyos sa nangyari sa'yo. Bakit? Inutusan ka ba niya na magmaneho ng lasing ha, kung hindi ka ba naman tanga Magpasalamat ka at ganyan lang ang nangyari sa'yo at pwede ka pang makarecover para makapagbagong buhay, di ba? Kung pinatay ka na niya ng oras na yun paano na, di ba? Maaaring binibigyan ka pa niya ng pagkakataong mabuhay para maitama ang sarili mo, di ba? Tapos ito ka na gustong magpakamatay. Aba di sobrang katangahan niyang gagawin mo ha. Nagpanting ang tenga at namula ang mukha ni Camila. Naibig suntukin ang lalaki, dangan na lamang at hindi niya magagawa. Kaya napaiyak na lamang at medyo kumalma ito. Natuwa naman si Angelo. At senyales na bumabalik na unti-unti ito sa katinuan kaya pinagpatuloy pa ang pagsasalita. Ma'am Camila, sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito para maipaalam ko sa'yo. Na kayong mayayaman ay sobrang unfair dahil sa ang inyong Diyos ay ang pera nyo, di ba? Hindi ko kasi alam kung pagkatapos ng ating debate, magpatuloy kang magpakamatay o dahil sa Diyos mo ang iyong pera ay ipapatay mo ako Well, bahala ka sa buhay mo. Pero gusto ko lang na malaman mo ang mga puntos na ito ha. Una, hindi mo matanggap ang nangyari sa'yo, di ba? Bakit wala ka bang ginawang mali para hindi mo sapitin ito Nagmaneho ka nga ng lasing, di ba? At saka ikaw lang ba ang taong nagkaganyang sa buong mundo ha? Naku naman palibhasa ay mayaman, ay sa sarili mo lang umiikot ang mundo mo, at wala kang pakialam sa iba, yan na naman ang isa mo pang katangahan Pangalawa, maswerte ka, at may pag-asa ka pang bumalik ang paningin mo ayon sa doktor. Hindi mo ba naisip na maraming tao ang namatay na bulag ang mata? At saka ito na lang ang isipin mo na parang binatukan ka ng Diyos at napasubsob para magising ka sa kayabangan mo, at least mararanasan mo ang kalagayan na hindi mo pinapansin sa buhay.
na baka naman maiba ang lakad mo sakaling maging normal ka ulit, di ba? Pangatlo, dito ka naging maswerte ma'am, at least may pera ka, at kaya mong magbayad ng tao para makatulong sa pagpapagaling mo. Pero wag kang pakasiguro dahil kahit may ibabayad ka ay hindi lahat magsisilbi sa'yo ng personal dahil dyan sa ugali mong parang hayop. Kung tatanungin mo naman ako ma'am, kung bakit pumayag ako sa alok ng ama mo. Dahil marahil ay may malasakit ako sa'yo at hangad kong tulungan ka at alalayan hanggang sa pagpapagaling mo, yun lang po. Parang tumigil ang kanyang mundo sa pagkapahiya sa sinabi ng binata, nakaramdam siya ng panglalamig at gutom sa kanyang kinatatayuan. Hindi halos makapagsalita, pero dahil sa sobrang pagod at gutom ay marahang niyang inutusan si Angelo na ikuha siya ng makakain at mainom. Angelo, please ikuha mo ako ng makakain at mainom ha. Ramdam kong gutom at pagod na pagod dahil siguro sa mga nagawa kong katangahan eh. Maraming salamat sa iyo ha. Mabilis na kumilos si Angelo sa pagkuha ng makakain ng dalaga, pero dahil sa alangang oras ay sandwich at soft drink lang ang naroon. Kaya kumuha na lang ng sapat para madaling makabalik. Agad niyang inayos ang sandwich at inilagay sa kamay ng dalaga. Naghanda naman agad ng mainom para maibigay niya kung sakaling humingi. Nakita niya ang panginginig ng kamay ng dalaga dahil sa gutom. Nang humingi ng inumin ay dahan-dahang naman inilapit ang baso para mapainom naman niya agad. Nakaramdam naman si Camila ng kaginhawahan ng mabusog ito. Masaya si Angelo at naramdaman na tinutulungan na ni Camila ang sarili niya. Dahil sa pagod din ay inantok naman ito at tinulungan ni Angelo na makahiga sa kama. Nang hapon namang yaon ay dumating ulit na magkasama ang mga magulang ni Camila. At laking gulat nila nang makitang masayang nag-uusap ang dalawa. Agad na niyakap ng ina na umiiyak si Camila at tuwang-tuwa sa pangyayari. Camila iha, kumusta ka na anak? Salamat naman at malaki ang ipinagbago mo mula kahapon. Ano ang nangyari sa'yo? Please ikwento mo naman sa amin ang papa mo ha. Hindi kasi ako makapaniwala eh. Ma, alam niyo ba na itong si Angelo? Na inutusan ni Papa para personal na asikasuhin ako ay binugbog ba naman ako ng sermon. Naku kung nakakakita lang ako ay nasuntok ko sana ito eh, at ito pa. Biruin mo, pababayaan ba naman akong magpakamatay? At hindi pipigilan ay naku. Pero alam kong nire-reverse psychology lang niya ako. Kaya nang bugbugin na niya ako ng sermon. Ay ayun, napagtanto ko na ang mga katangahang ikinikilos ko eh. Pa, nagpapasalamat ako sa'yo. At ipinadala mo si Angelo ha. At saka pa, pwede bang umuwi na lang tayo para doon ko na ipagpatuloy ang recovery period ko ha? Parang mas komportable ako doon na palipasin ang mga oras ko eh. Itanong na lang natin sa doktor kung kailan ang schedule para alisin ang cement cast sa paa ko, okay ba yun? Hindi maipinta ang saya sa mukha ng mga magulang. Sa ikinikilos ng kanilang anak at niyakap pa ng ina si Angelo at nagpasalamat ito sa kanya na lumuluha pa. Sila man ay parang nawalan din ng pag-asa para maibalik sa katinuan ang kanilang anak. Kaya ganun na lamang sila namangha kay Angelo. Nang magpaalam na ito ay nagtaka na nagtanong pa si Camila. Pero sinagot naman siya ng ina, Angelo, akala ko ba ay babantayan at pagsisilbihan mo ako sa pangangailangan ko? Bakit parang iiwanan mo na ako ngayon? Bakit, sumusuko ka na ba ha? Iha anak, gabi na kasi, kailangan niyang umuwi na para makapagpahinga naman, para makabalik ulit bukas diba? Ay ganun po ba? Sorry Angelo, hindi ko napansin eh. Nalibang ako sa kwentuhan natin. Pero bukas ikaw ang magpapakain sa akin at wala nang sino pang iba, okay ba yun? Pasensya na sa katangahan ko ha. Ma'am, hindi ka naman naging tanga ngayon. Bulag ka lang at hindi mo napansin ang paligid, di ba? Okay, ako na lagi ang magpapakain sa'yo, pangako yan. Naging masaya ang pamilya ni Camila sa sagot ni Angelo. Nagpapasalamat siya na nagkaroon ng bagong pananaw sa puso niya dahil sa lalaki at sikaping gumaling para sa panibagong buhay. Napakahirap at napakasakit nga naman sa isang tao na nakakakita ng liwanag at sa isang saglit ay biglang dilim lahat ang paligid. Ganon pa man ay napagtanto niya sa pakikipag-usap kay Angelo na mas madali niyang matututunan ang mga bagay-bagay.
Na naitatanong din niya sa sarili dahil sa isa lang matutuon ang kanyang pag-iisip. Nang sumunod na araw ay nakalabas na sa hospital si Camila at masaya siya sa pagbabalik sa mansion nila. Nang naramdaman ni Camila na nasa maayos na siyang kinalalagyan ay may ipinakiusap siya kay Angelo. Na ikinagulat naman ng binata at ng mga magulang nito. Angelo, meron ako sanang ipakikiusap sa'yo. Kasi mula nang mag-usap tayo, na halos hindi ko alam na gabi na pala, ay nalibang ako lalo na ang topic natin ay Biblia, diba? Maraming katanungan sumagi sa isip ko at sabi nila ay ang Biblia raw ang makakasagot noon. Kaya pwede bang dito ka muna mamalagi sa mansion ha, para lagi mo akong makwentuhan? O shall I say, maturuan ng mga kaalaman dyan sa Biblia. Pwede ba sa'yo yun ha? Saka may kabuluhan sa tingin ko ang paglipas ng mga araw ko, kung yan ang pag-uusapan natin, diba? Anak iha, napakaganda ng mungkahi mo ah. Payag kami ng papa mo kung yan ang ikakapanatag mo. At saka malilibang ka at hindi mainip sa iyong sarili, diba? Tama po kayo ma, naisip ko po na parang nag-aaral ako na may kurso. Naging interesado ako ngayon sa buhay ko eh. Kaya lang hindi ko pa naririnig ang sagot ni Angelo eh. Ma'am, ang totoo niyan ay nagulat din ako sa mga ikinikilos nyo eh. Sabi ko naman sa'yo, ay narito lang ako para tulungan kang makarecover, diba? At subukan rin mabago ang malatigre mong ugali eh. Okay sa akin yun, pakiusap mo na dumito muna. At magsasabi na lang ako sa'yo kung sakaling dadalaw sa mga kapatid ko ha. Lalong ayos yun sinabi mo na turuan ka sa Biblia. Talagang napakaraming kaalaman dito sa Biblia. Baka nga kung sa awa ng Diyos ay gumaling ka, ay hindi pa rin natin matapos-tapos ang kaalaman dito eh. Ang isa pa ay strikto ako sa pagtuturo. Gusto ko ay matalino ka at hindi tatanga-tanga, malinaw ba, ay joke lang. Napahagalpak sa tawa si Camila na ikinagulat ng mga magulang nito na noon lang nila nakita sa buong buhay nila. Napayakap ang ina sa asawa na naluluha sa ikinikilos ng anak. At sumagot naman si Camila sa sinabi ni Angelo, "Okay sir, ayos yun ah. Pero pag nagturo ka naman ng tatanga-tanga, babato ka naman kita ha, okay ba yun?" Naghagalpakan silang lahat ng tawa. Sa naging sagutan ng dalawa, masaya ang puso ni Camila at nararamdaman niya ang kabaitan ni Angelo. Na nagiging sanhi ng paglapit ng damdamin niya sa binata. Naging excited si Camila ng sumunod na araw. At matapos siyang tulungan kumain ng binata ay humanda na ang dalaga sa pasimulang pagtuturo ng lalaki. Wow ma'am, parang hindi ka nagbibirong makinig sa akin ha. Ramdam ko kasi ang igyernes sa'yo eh. Maaari ko bang malaman ang malaking bagay na nagtutulak sa'yo na makinig? Kasi ganito Angelo. Mula nang simulan mong sabihin sa akin ang mga bagay tungkol sa buhay, ay parang na-rejuvenate ako at naalala ko pa noong nag-aaral ako sa isang exclusive school. Ay marami akong tanong noon sa madre na nagtuturo sa amin eh. Kaso siguro ay nakulitan sa akin kaya ayun, halos ibagsak niya ako sa religion subject ko. Kahit bigyan pa niya ako ng mababang grade ay okay lang naman sa akin. Kaso walang nasagot sa mga tanong ko eh. Kaya nawalan ako ng interest sa Biblia, ayun. Ma'am, tamang-tama yung sinabi mo. Alam mo ba na kaya naging masama ang mundo ay dahil sa mga antikristo? Ang ibig kong sabihin ay nangangaral ng tungkol sa Diyos, mali-mali naman. Sabi nila ay sa Diyos daw sila. Pero pag tinanong mo yun pinapangaral nila, ay hindi naman nila kayang tindigan. At ang mahirap pa rito ay wala rin alam ang nagtatanong kaya ayon. Katulad na lang ng sinabi mo nawawalan na ng interest, di ba? Naalala ko na nga pala Angelo, ang isa sa mga pinagtalunan namin noong madre ay ang tungkol sa creation ng mundo at ng tao. Tanong ko ay kung may mababasa ba sa Biblia ng tungkol doon. Sabi niya sa akin ay wala daw. Kaya ang sabi ko naman sa kanya ay, ibig mo bang sabihin ay hindi kayang ipaliwanag ng Diyos kung paano niyang ginawa ang mundo at ang tao? Kaya ayun, nagalit sa akin ng todo at pinahiya pa niya ako. At napaka-pilosopo ko raw sabi niya. Natatawa si Angelo habang nagkukwento si Camila. At nababakat niya ang ugali nito na may angkin itong katalinuhan at mahilig din sa Biblia, na katulad niya. Kaya ipinagpatuloy pa niya ang pakikinig dito. Kaya ang nangyari ay pamimiloso po na lang ang natutunan ko sa tuwing pag-uusapan ang Biblia Hanggang sa marinig ko ang katwiran mo na nagpasaya sa puso ko.
Kaya ito ang challenge ko sa'yo ha, makinig ka at hindi na ako lalayo pa. Kapag nasagot mo ang tungkol sa creation ng mundo at tao, na hindi ko kayang matutulan ha, na ayon sa Biblia. Ay wow, papayag akong maging asawa mo na walang pag-aalinlangan. Kasi isa yan sa naging dahilan para halos itakwil ko ang Biblia, kaya siguro ay naging ganito rin ang ugali ko eh. Ano dil ba? Nasamid at namula sa pagkabigla si Anghelo sa sinabi ng dalaga. Na noon ay pinagpapantasyahan lang niya. Pero ngayon ay pwede na niyang maging asawa. Hindi siya makapaniwala at naisip lang niya na niloloko siya nito. Dahil imposibleng mangyari sa katayuan niya sa buhay. Napatawa naman si Camila na parang bata na nanunukso sa kalaro. Kaya muling nagsalita ito kay Anghelo. Sabi ko na eh, at hanggang sa salita ka lang hindi mo kayang sagutin diba? Ano, bakit parang napatigil ka yata sa deal ko ha? Hindi naman sa ganun ma'am, hindi lang ako makapaniwala na mangyayari ang sinasabi mo dahil sa katayuan natin sa buhay diba? Alam mo ba Anghelo na prangka ako sa buhay? Maaaring hindi mo pa ako kilala pero nagtratrabaho ka naman sa aming kumpanya diba? Nabalitaan mo ba na may boyfriend ako o fiancé man lamang, diba wala? Bakit, hindi mo ba natatanong ito kasi hindi nila napatibok ang puso ko? Kung meron man kahit ito pulubi ay mamahalin ko. Ganon lang kasimple yun O parang natanga ka ha? Hindi naman sa ganoon ma'am, kasi sa tingin ko ay napasubo ka ng malaki dyan sa deal mo. Na parang tumaya ka ng walang kalaban-laban Yan na nga ang gusto kong unang pag-usapan natin tungkol sa Biblia. At hindi totoo na walang kasagutan yung creation mong tanong, na gaya ng sinabi ng guro mong madre. Naiintindihan mo ba ha? Wow, hindi ka rin lang pala tanga Magaling ka pang mag-blap, parang tinatakot mo pa ako Di subukan mo at para magkaalaman tayo ha. Napailing si Anghelo na hindi pa rin naniniwala sa sinabi ng dalaga. Ipinalalagay na lang niya na dahil sa sinapit sa nangyari sa buhay, ay naghahanap lang ito ng excitement. Kaya sinimulang na niyang sagutin ang matagal na tanong na nito. Okay ma'am, sisimulan ko na ang pagsagot dyan sa tanong mo tungkol sa creation. Pero gusto ko lang na malaman kung ano ang napag-aralan mo. Na hanggang sa ngayon ay nasa isip mo pa, ayos ba? Okay Anghelo. Sa natatandaan kong ipinaliwanag ng mga siyentipiko, ang paglikha ng daigdig at ng solar system ay gamit ang hypothesis ng nebula. Isang malawak na tinatanggap na teorya na naglalarawan sa pagkakabuo ng solar system. Mula sa isang higanting ulap ng gas at alikabok mga 4 na bilyon at 6 na milyong taon na ang nakalipas. Itong tinatawag na solar nebula ang nagsimulang bumagsak dahil sa sarili nitong grabidad. Ang pagbagsak na ito ay maaaring nasimula ng pagsabog ng isang malapit na supernova o iba pang gravitational disturbance. Habang bumabagsak ang nebula, nagsimula itong umikot at bumuo ng isang umiikot na disk dahil sa conservation ng angular momentum. Hindi pa natatapos magpaliwanag si Camila. Ay pinutol na ni Anghelo ang pagsasalita nito. Humanga siya at napapalakpak pa. Sa ipinamalas na talino ni Camila, at napagtanto niya na mahilig ito sa creation knowledge. Dangan nga lamang ay sa kaalaman lang ng tao ito napatuon. Kaya alam na niya kung saan tutumbukin ito. Okay po ma'am, alam ko na. Pasensya na kung naputol ko ang pagpapaliwanag nyo. Kasi naiirita na akong madinig yung ganyang paliwanag Ito may ipapapansin lang ako, dyan sa sinabi mo. Diba ang pinag-usapan natin ay creation? Diyan sa sinasabi mong, hypothesis ng nebula, na mula sa isang higanting ulap ng gas at alikabok at bumagsak. Na nasimulan ng pagsabog sa isang malapit na supernova ha. Okay, sino naman ang gumawa nito? At paano ito umusod kung walang nagpapakilos dito? Ano, may isip ba itong sarili ha? Wow naman. Alam mo ma'am, saludo ako sa iyo sa talino mo. Kaso sa pangtao lang yan, at hindi galing sa Diyos diba? Kaya nga may sinabi ang Diyos tungkol dyan. Doon sa unang Corinto chapter 1 verse 19. Ay ito ang nakasulat dito sa cellphone ko. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait, maliwanag dito na kahit napakarunong mo pa. Kung hindi naman galing sa kanya ay bale wala ito diba? Palibhasa ang siyentipiko ay hindi naniniwala sa espiritu ay ayon. Naging napakatanga nila sa harap ng Diyos diba, kasi ang Diyos ay espiritu.
at hindi nakikita ng mata. Nagulat at napanganga si Camila sa naging sagot ng binata. Kaya umayos siya ng pwesto at taimtim na pinakinggan ang sasabihin pa ni Anghelo. Ngayon ma'am, suriin natin kung paano nilalang ng Diyos ang mundo. Pipilitin kong gawing simple lang ang paliwanag na maintindihan mo ha. Simulan natin doon sa talata ng awit chapter 104 verse 30, ito ang nakasulat. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang, at iyong binabago ang balat ng lupa, aba. Ayon sa talata ay espiritu pala ng Diyos, ang gumagawa ng mga bundok, bulkan at iba pa na nakikita mo sa ibabaw ng lupa. Actually, kaya kabuhay at kumikilos, ay dahil sa ibinigay ng Diyos na espiritu mo diba? At yun gagawin mong pagpapakamatay, sa akala mo ba ay matatapos lang doon? No, kasi meron kang espiritu, kamalayan, budhi, at kaluluwa, na hindi mamamatay, katawang lupa mo lang ang mamamatay. Pero ikaw ay gising na naghihintay ng katawan, para sa paghuhukom. Naisip mo ba yun ha? Okay, ituloy pa natin. Doon naman sa talata ng Hebreo. Chapter 11 verse 3, ay ito naman ang sinasabi. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita, ayon pala. Na lahat ng mga bagay na nakikita mo na natatag, ang gumawa ay hindi mo nakikita. E di ang Diyos na diba, it makes sense. Kasi doon sa Colossus chapter 1 verse 16 ay ito ang nakasulat. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya, o diba, lahat ng bagay na nakikita at di nakikita ay nilalang ng Diyos sa Kanyang anak diba? Ngayon puntahan naman natin ang aklat na sinulat ni Moises. Ang Genesis. Chapter 1 verse 1 hanggang 2. Ito ang sabi. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Okay dito sa mga talata. Ay nabanggit ang tubig. Napansin mo ba? Ngayon pag-aralan natin. Di ba ang komposisyon ng tubig ay may dalawang hydrogen at isang oxygen? Pero ang mga elementong ito ay di mo nakikita di ba? At ayon sa mga siyentipiko di ba ang pinakamataas o pinakamaraming elemento sa universo ay ang hydrogen na may 75%. At ang oxygen ay may 0.9%. Kaya nga, dito mo makikita na ang lumalang ay di mo nakikita. Kasi pag nagsama ang dalawang hydrogen at isang oxygen na hindi mo nakikita ay tubig ang kalalabsan. At pag naging isang malaking globo ng tubig ay ayan, makikita mo na diba? At sinabi pa sa talata na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Bakit? Kasi hawak ito ng Espiritu ng Diyos para hindi sumabog ang globo ng tubig. At kung itutuloy mo pa ang pagbasa ay saka ito unti-unting nagkalaman, yan na nagkaroon na ng lupa. Kaya nga nang likhain ang mundo, ay nagsimula ito sa globo ng tubig, malinaw baha. Alam mo napakalinaw naman ng paliwanag ng Diyos. Kaso lang, yun hindi naniniwala na kagaya ng mga siyentipiko. Ay ayon, sumasagad ng sobra ang mga katangahan nila. O ano ngayon ang say mo ha? Laglag ang panga ni Camila na napatulala pa sa nga pahayag ni Anghelo. Kahit ano pang isipin niya ay hindi nito matutulan ang pahayag ng lalaki. Napansin ni Anghelo ang gulat nito sa mukha. Kaya sinabayan naman niyang biruin ang dalaga. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh? Papaano ngayon yan di may asawa ka na walang kalaban-laban ha? Sabi ko na at napasubo ka ng malaki dyan sa deal mo. So bilang new husband mo, syempre ay dapat mahalikan kita para sweet naman. Ano darling, okay ba? Ibig tumawa ng malakas ni Anghelo sa mga biro niyang pinakawalan sa dalaga pero pinigil ito. At hinihintay niya kung papaano nito tatanggihan ang ginawang deal nito. Sumaya naman ang loob ni Camila at sa tingin niya ay hindi na masamang maging asawa niya ito dahil sa ginawa nitong malasakit sa pagliligtas sa buhay niya at aminadong humanga siya rito sa kaalamang na ibahagi niya. Hindi lang niya amining na parang tama ang sinabi ng binata, hindi lang siya nagpahalata na ikinatuwa pa nga niya ang pangyayari at ramdam niya sa pananalita nito na parang binibiro lang siya at sinusubukan kung hanggang saan siya tatagal.
Kaya mahinahong siya uling nagsalita sa binata para magtanong ulit at makasiguro sa magiging sagot nito. Well, I'm little impressed sa mga sagot mo eh. Anyway, di ba kung natatandaan mo eh, dalawa yung tanong ko, di ba? Creation ng mundo at tao. Ngayon okay na sa mundo, dako naman tayo sa tao, at papalitan ko sa creation ang tanong ko dyan. Gagawin kong napakahirap at alam ko hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot ito eh. Ito, makinig ka ha. Kung si Adam at Eva lang ang unang tao na ginawa ng Diyos, paanong nagkaroon ng asawa si Cain? Kung dalawa lang ang anak nila at pinatay pa ni Cain si Abel, di ba? Kung masasagot mo ito ng katulad ng pagsagot mo sa una. Well, alam mo na ang kasunod na mangyayari, di ba? Okay ba? Well ma'am, I'm impressed at hindi mo pa isinusukoy ang deal mo ha. At hanga naman ako at pinahirap mo pa ang tanong mo, okay? Pero sa palagay ko, sa'yo lang mahirap yan at wag mo akong isama dyan ha. Biglang tumawa ng malakas si Camila. At lalo pa niyang tinukso ito para maudyukan na magalit at mainis pa ito sa kanya. At sumagot siya ng mahinahon na walang kagatol-gatol. Well, Anghelo, okay lang naman sa akin ang deal ko eh. At hindi ako natatakot na matalo mo ha. Ang mas takot ako ay baka sa sobrang inis ay masuntok kita sa pagmumukha mo. Dahil dyan sa kayabangan mo eh, ayos ba yun? Wow, ma'am. Kalma ka lang ha. Tutal, sa'yo naman nagsimula ito eh. Okay, di sasagutin ko na ang napakahirap na sinabi mong tanong at talasan mo lang yung pag-isip mo at makinig kang mabuti ha, okay ba? Ganito, ang tinutukoy mo bang talata ay Genesis chapter 4 verses 16 hanggang 17 na ganito ang sinasabi. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch, at siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. Okay ma'am, nakuha ko na. Alam mo talagang marami ang nagkamaling intindihin ang talatang yan. Kasi sa biglang isip nga naman, ay kung apat lang sila, saan naman kumuha ng asawa itong si Cain, di ba? Dahil sa hindi ito naiintindihan ay lumabas ang pre-Adamic theory. Pero kung gagamitan mo lang ng common sense mo, di ba? Bago lumaki sila Cain at Abel ay marami nang naianak si Eva. Magpalaanakin na kayo, sabi ng Diyos. Ang patunay na maraming anak si Adam ay sa talatang Genesis chapter 5 verse 4. Sabi dito ay, at ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae, o ayos ba? Ang talagang nagpapalito sa nagbabasa ay ang salitang, at nakilala ni Cain, na hindi nila naintindihan na inakalang doon lang sa lugar na yun natagpuan ni Cain ang asawa, di ba? Kung sasaliksikin natin ang salitang, nakilala, ay punta tayo doon sa Genesis chapter 4 verse 25 ay ito ang sabi. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. O dito sa talatang ito, ang ibig mo bang sabihin ay noong naipanganak ni Eva si Seth, ay doon lang nakilala ni Adam si Eva, wow naman. Dito pa sa isang talata ng Mateo chapter 1 verse 25 ay ganito ang nakasulat. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Dito naman ang ibig mo bang sabihin, ay hindi kilala ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak si Jesus. Wow naku, parang katangahan yata yan ah. Ang puntos ko lang dito ang ibig sabihin ng salitang nakilala sa Biblia ay sexual intercourse, di ba? Kaya noong pinalaya si Cain ng Diyos patungo sa lupain ng Nod, ay kasama na niya ang kapatid na babae, at doon sila nagtalik sa lugar na napuntahan nila. O ano sa palagay mo, malinaw ba? Napanganga na naman si Camila at biglang napatulala sa ibinigay na katwiran ni Anghelo. Na kahit ano pang galing niya, ay hindi kayang maipasok sa pag-iisip ang ganoong unawa. Halos hindi siya makakilos sa kinaupuan na napapailing. Napansin naman ni Anghelo ang pagkagulat ni Camila at naging dahilan para magtawa ito. Saka nagbibirong nagyayabang na nagsalita sa dalaga. Ma'am, paano ngayon yan ha? Di ba, hindi naman ako nagkulang ng babala sa'yo na baka mapasubo ka sa deal mo. Ikaw ang mapilit kaya wala akong nagawa, di ba? Kaya sa ayaw mo't sa gusto asawa na kita. Ayon yun sa deal mo, di ba?
Kaya ngayon, ay kalma ka lang at lalapit ako, para hindi ka naman mabigla at mapasigaw, kasi baka masuntok mo ako sa gagawin kong paghalik sa'yo eh. Siyempre, para naman maipakita mo ang pagkatalo sa deal mo, diba? Okay, ayos ba? Tumibok ng malakas ang puso ni Camila at namula ang pisngi. Hindi sa takot kundi sa excitement, at naramdaman niya na nabihag ng binata ang puso niya, habang si Angelo ay pinipigilan ang pagtawa, pero malakas din ang tibok ng puso. Hindi siya makapaniwala sa mga nagyayari. Na dating babae na pinagpapangtasyahan lang niya, ay ngayon naman ay susubukang halikan ito. Pero sapat na sa kanya na kahit biro lang, na tawaging asawa niya ito ay okay na rin. Pero napakalaking gulat niya sa mga sumunod na pangyayari, na hindi man lang sumagi sa isip nito. Sa dahilang ng maramdaman ni Camila ang haplos ng kamay ng binata, ay bigla na lang na yumakap ito at siniil na siya ng halik sa labi ng dalaga. Halos ikinaubos ng hininga ni Angelo. Medyo matagal at nang natapos ay napatulala na lang si Angelo, na walang masabi habang nakahawak pa sa liig niya ang dalaga. O ano ngayon ang masasabi mo ha, darling? Nasatisfied ka ba sa sagot ko? Sabi ko naman sa'yo paninindigan ko ang deal ko diba? Kaya sa ayaw mo at sa gusto asawa mo na ako ngayon ha. Siguro naman masaya ka na ha. At pasensya ka muna, hayaan mo at pag nakarecover na ako ay aasikasuhin natin ang papeles ng kasal. Sa ngayon tulungan mo muna ako sa kalagayan ko ha, darling. At least ay may asawa ako na mag-aalaga sa akin diba? Katulad ng magpapakain, at ang mahalaga ay magpaligo at maglinis sa akin. Para naman hindi ako bumaho diba, darling? O ano pa ang suggestion mo para sa akin, sa madali kong paggaling ha? Nanlamig ang buong katawan ni Angelo, na parang nabuhusan ng yelo at napanganga na napatulala pa, na hindi makagalaw sa kinatatayuan nito, habang nakakapit pa sa liig niya si Camila. Napangiti naman ang dalaga sa naramdaman niya sa binata. Nagtaka pa siya na sa kabila ng pagkabulag niya, ay lalong lumakas ang sense ng pakiramdam niya. At masaya siya na inutusan ulit si Angelo na lalong ikinabog pa ng dibdib nito. Darling, pakisabi mo sa kusinera na magluto na ng makakain natin ha. Medyo kasi nagutom na ako tapos lagyan mo yung bathtub ng maligamgam na tubig ha. Gusto ko lang maligo at magbabad ng kaunting oras habang sinasabon mo ang buong katawan ko. Kasi ramdam ko na malagkit na at kunan mo pala ako ng komportable na damit pati panty, kasi 2 araw na akong hindi nagpapalit At ramdam ko pala na parang nakasuot ka pa ng pang-opisina. Ay naku, mababasa lang yan. Kaya magpalit ka na ng casual na damit ha. Ano, malinaw bang naintindihan mo ang mga sinabi ko sa'yo, darling? Hindi malaman ni Angelo kung maiihi siya sa narinig na sinabi ni Camila. Napailing ito at sinampal bahagya ang mukha para malaman kung gising talaga siya. O baka naman naghahalusinate ang dalaga at nagkakamali lang sa sinasabi nito. Kaya nauutal man ay tinanong niya ito para makasigurado siya sa sinabi nito. Kwan. Ma'am Camila. Di ba ay may katulong tayo na babae dyan na pwedeng magpaligo sa'yo? Baka yun ang ibig mong sabihin ha? At medyo nagkamali ka lang dyan sa nasabi mo, di ba? Napatigil ng kaunti at nag-isip si Camila sa naramdamang pagkalito ng binata. Nagpatibok naman ito ng puso niya at nagpasaya sa kanya. Ngayon lang naramdaman sa sarili ang labis na galak na sa gitna ng nangyaring dilubyo sa buhay ay may sumagip sa magiging labis na pagkalungkot niya. Ngayon ay positibo siya na mahal ito, kaya mahinahong at walang pag-aalinlangan sinagot niya ang nalilitong binata. Darling, wag mo naman sabihin na nagkamali ako sa sinabi ko ha. Ito may itatanong ako sa'yo at pag-isipan mo kung nagkakamali ako ha. Bawal ba ang mag-asawa na maligo ng magkasabay ha? Sige nga, saan mo naman mababasa na bawal paliguan ang kanyang asawa, diba? At hindi mo ba naisip na may semento pa itong paa ko ha? Ikaw lang ang medyo malakas na gawing paliguan ako ng maayos, diba? Kaya mabuti pa ay sundin mo na lang ang inuutos ko ha. At please darling, wag mo uli akong tawagin ma'am o sa pangalan ko ha. Kasi baka mainis mo pa ako at hindi ako makapagpigil ay baka mabatukan na kita sa katangahan mo dyan. Sige na, gawin mo na ang sinasabi ko. Agad na sinunod ni Angelo si Camila. Kahit hindi pa makamove on sa mga nadinig na sinabi ng dalaga, ay pinakalma na lang ang sarili.
At naisip na pwedeng magbago pa ito pag naka-move on na sa sinapit nitong sakunang nangyari. Matapos ang ilang sandali ay nakahanda na ang bathtub na may maligamgam na tubig. Lumapit siya kay Camila para tulungan itong pumunta sa banyo. Nailang siya at hindi alam ang gagawin nang naipwesto na niya si Camila na malapit sa bathtub. Akma na sanang tatawagin niya ang katulong na babae nang magsalita si Camila. Darling, ano ka ba naman, ang bagal mong kumilos. Hubaran mo na ako at ihiga dyan sa bathtub, okay? Ilagay mo sa ayos ang paa ko para hindi mabasa at simulan mo nang sabunin ang katawan ko at sunod ang ulo ko, maliwanag ba? Parang nagpapaligo ka ng bata na malaki, di ba? Napakadali lang yung gagawin mo na wala namang kahirap-hirap eh. Bakit parang hindi mo alam ha? Ano ka ba? Wala nang choice si Angelo at sinunod niyang lahat ang sinabi ni Camila. Nag-init ng todo ang kanyang katawan nang maalis niya ang lahat na saplot nito. At tumambad ang buong katawan sa harap niya. Pinigil niya ang sarili at nang mapagmasdan niya ito ay napaawa siya. Dahil napakahirap nga naman ang katayuan nito kung walang makakatulong sa kalagayan ng dalaga. Kung siguro ay hindi ito bulag, ay baka medyo madali pa na maka-adjust ito. Kaya masiglang sinunod niyang lahat ng instruksyon nito na walang anumang reklamo. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Camila nang matapos na siyang makaligo ng maayos. Habang nakaupo at sinusuklay ang buhok, ay nagsalita si Angelo na medyo ikinagulat ni Camila. Darling, pagpasensyahan mo na ako ha. Kasi talagang nahirapan kong tanggapin yung sinasabi mo na ako ang magpapaligo sa'yo. Pero nang nakita ko ang kalagayan mo ay labis akong naawa sa'yo. At naisip kong na dapat na sa ganitong pagkakataon ay lalo kitang maalalayan eh. Kaya kahit na sa pag-ihi mo o sa pagtay alalayan kita, ayos ba sa'yo yun? At saka aminin ko na masyadong nag-init ang katawan ko nang makita kang hubad pero ayos lang at makaka-adjust din ako, hayaan mo. Alam mo darling, siguro ay na-realize mo na kung bakit nahirapan akong tanggapin ang nangyari sa akin noon una mo akong nakita, di ba? Isa na yang paggamit sa banyo Pero nagpapasalamat at natutulungan mo ako ngayon At saka marami akong natututunan sa'yo na nakakapagpalipas ng oras ko na masaya. At dyan naman sa sinabi mo na pag-iinit ng katawan mo, natural naman yun, di ba? Magtiis ka muna ha, kasi sa kalagayan kong ito ay hindi ako makakalaban sa'yo na masasatisfy tayong dalawa, di ba? Magpantasya ka na lang muna ha, tutal nahahawakan mo naman ito, di ba darling? Sabay na napatawa ang dalawa ng malakas sa sinabi ni Camila. Hindi naman makamove on si Angelo sa mga narinig na sinabi nito. Nandoon pa rin ang alinlangan na kapag tuluyan ng makarecover ang dalaga, ay iwanan na siya nito. Pero sa ngayon ay ini-enjoy na lang niya muna ang mga nangyayari at pinagsisilbihan ng masaya ang mahal niya. Lumipas na madali ang mga araw ni Camila at lalong naging masaya siya nang matanggal na ang semento sa paa niya. Nagpapasalamat ang mga magulang nito sa pagbabago ng dalaga, hindi lamang sa kilos kundi sa ugali pa nito. Kaya isang araw na may pagkakataon ay tinanong siya ng ina. Iha, natutuwa ako sa pagbabago mo ngayon. Hindi namin inakala ng papa mo na makaka-recover ka Sa nangyaring pinagdaanan mo sa buhay. Pwede bang sabihin mo sa akin kung papaanong himala ang nangyari sa'yo ha? Ma, parang naiisip ko po ngayon na tama ang sinabi ni Angelo sa akin, kasi nga palibhasa ay nakakaangat tayo sa buhay. Hindi ko napansin na nasa isang side lang ako laging nakatingin. Kaya nga naisip ko na sa pagmamahal ng Diyos ay nangyari ito sa akin. Dahil nalaman ko ang kayabangan at kataasan ko. Wala akong pakialam sa damdamin ng iba. Basta ang mahalaga ay ako lang ang tama at dapat na masunod. Pero noong nawalan ako ng paningin, ay pati sarili ko ay hindi ko kayang mapangalagaan ngayon kung walang katulong Talagang napakahirap sa akin pero may awa pa rin ang Diyos dahil ibinigay niya si Angelo. At siya ang naging paningin ko ngayon. Kung itatanong mo kung may relasyon kami ay masasabi ko na handa ko siyang pakasalan kapag gumaling na ako. Ayoko siyang mawala sa panibagong buhay ko. Ma, sana po ay naiintindihan niyo ako. Medyo nabigla ang ina sa ipinahayag ng anak sa kanya. Ganun pa man ay naunawaan niya ito. Ang tanging inaalala niya ay ang papa nito, na baka ito ang hindi makaunawa dahil noon pa man ay may ibig na maging asawa nito.
Pero kilala niya ang paninindigan ng anak at nakita niya ang malaking ipinagbago nito sa pagsubok na dumaan sa buhay. Naiintindihan kita, iha. Walang problema sa akin. Hindi ko lang alam ang magiging desisyon ng papa mo. Alam mo na may gusto siyang lalaki na ibig niyang mapangasawa mo. Teka, sandali. Ito bang si Angelo ay may gusto ba naman sa'yo, ha? O baka naman pera mo lang ang habol nito, ha? Huwag kang magagalit, anak. Siguro ay hindi mo may aalis sa akin ang pagdududa, di ba? Lalo na at isang empleyado lang Ama, natin siya. hindi mo ako maunahan sa pag-iisip ng ganyan sa kapwa-tao. Maaaring hindi ko lang nabanggit sa'yo na magpapakamatay na ako noong araw na sinabi mo sa akin na nabulag ako eh. Naghintay lang ako ng pagkakataong wala kayo para gawin ang balak ko at dahil sa labis na gulo ng isip ay nagsisigaw ako. Habang pinipigilan ako ng nurse at katulong para tumalon, ay may malakas na lalaki na bigla akong kinarga. Yun si Angelo. At nagsalita siya ng malakas sa akin dahil hysterical na ako at natatandaan ko pa na pinakalma niya ako eh. At pagkatapos ay hinamong magdebate raw kami. Na pag nanalo ang katwiran ko na dapat akong magpakamatay, ay papayagang na niya akong tumalon. Pero natanim sa isip ko ang sinabi niya na, kayong mayayaman ay sobrang unfair dahil sa ang inyong Diyos ay ang pera nyo. Doon natauhan ako at naisip na maraming tao rin ang nasasakuna na gaya ko pero naka-move on eh. Tapos po ay naramdaman ko ang mga pagsisikap at sacrifice niya sa akin. Kaya kahit hindi siya magtapat ay alam ko na mahal niya ako. Mahirap lang detalyahin pero ganun. Naumid at nagulat ang ina sa ipinagtapat ng anak sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may ganoong pangyayari. Na kung hindi dahil kay Angelo ay nawalan na sila ng anak ngayon. Naluluhang niyakap niya ang anak at sinabihan na susuporta siya sa lahat na gagawin nito. Kalmado na ang ina nang dumating si Angelo at dala ang mga pinabili ni Camila. Iniwan na ng ina ang dalawa na masayang nagbibiruan at habang iniisip ang mga sinabi ng anak, ay sa puso naman niya ay boto na siya sa binata para kay Camila. Dama niya ang pinagdaan ng hirap ng kalooban kaya kung saan siya masaya ay okay na rin sa kanya. Patuloy pa rin ang sharing ng binata kay Camila at lalong nagiging interesado ito bawat araw. Isang araw ay may itinanong ulit si Camila na medyo hindi niya magets sa isip. Naging masyado siyang metikuloso mula nang mabulag siya. Ang dahilan kasi ay wala na siyang iba pang nagagawa. At laging tumatanim sa isip ang sharing na ginagawa ni Angelo. Isa na lamang ang bumabagabag sa puso niya, ang kanyang ama. Alam niya na hindi pa nawawala ang pag-asa na mapangasawa niya si Edward. Dahil boto ito rito na akala ay mabait, at ito ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ang pagtutuos para masupalpal niya ito at matigil na ang kahibangan nito.